Mga kapitay, sa magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto, tila sampal po ito mga kapida, no? Sa Marcos administration, ito hong pagbaba po ng bilang ng mga applicants o ito hong mga biktima, mga kabida, ng war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte doon po sa International Criminal Court. Lumabas kasi na nasa 303 lang po ang naparehistro po mga kabida ng kanilang reklamo against the former president dyan po sa ICC. Out of 30,000 potential victims daw mga kabida. According to them, according sa mga complainants. Okay? Bakit ganun lang po ka-liit mga kabida? Nasaan na po yung iba? Okay? Ang ginawang rason po ng ICC kaya mababa yung turnout dahil hindi daw na publicize yung complaint at yung kaso po ni Digong mga kabida. Eto, babasahin ko lang po ito pong balita po ng The Manila Times ICC receives 300 applicants. ICC receives 300 applications for victim participation in Duterte case. Ito po, babasahin ko lang po The International Criminal Court or ICC registry reported that it had received only 303 applications for victim participation in the case against former President Rodrigo Duterte, describing the figure as limited compared with the potential pool of victims. Nasa 30,000 kasi yung potential number of victims daw, mga kabida. Okay? Pero 303 lang po ang official registered dyan po sa International Criminal Court. In a report submitted to Pretrial Chamber 1 dated December 19, 2025, the registry said the low number of applications was largely due to the absence of publicly available information on the specific charges. The prosecution's document containing the charges, or DCC, was filed confidentially on July 4, 2025, and no public version had been released as of the report's submission. So ginawang rason na hindi raw publicized, okay? Hindi po available in public ito hong specific charges, mga kabida, laban mo kay Digong, So kulang daw ng information detail ang publiko, kaya konti lang po yung nakaalam dito. Totoo ba yun? May mga abogado yung mga biktima Di ba? Meron pong pool of lawyers po yan, mga kabida. Meron pong grupo na nangangalaga po sa mga biktima. Hindi po sila nakikipag-coordinate po doon. Imposible. Worldwide, known na po ito, mga kabida. Ito kung kaso po ni Digong, Okay? Alam na po ng buong mundo. Ito kung kaso ni Digong sa International Criminal Court. Kaya imposible po na hindi po alam, mga kabida, ng mga potential victims kung meron man pong potential victims. Okay? Kaya nga, sabi ko po, malabo. Okay? Napakalabo yung rason na hindi na-publicize, hindi po available in public ito hong impormasyon patungkol sa kaso po ni Digong, mga kabida. Okay? Again, since day one po, nung inaresto po si dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kabida, dito sa Pilipinas, alam na po ng buong mundo, na papuntang The Hague, Netherlands po ito. At ang nagpa-aresto po sa kanya, mga kabida, ay ang International Criminal Court. So, paano ho hindi alam ng mga potential victims kung meron man po na si dating Pangulong Duterte ay kinasuhan po, mga kabida, sa International Criminal Court. Okay? Diba? Tsaka available po ang information sa media, mga kabida, social media. Lahat na po tayo ngayon, meron pong cellphone. Okay, posible po na hindi ho nila na-scroll sa kanilang newsfeed, mga kabida, ang patungkol ho sa kaso po ni Digong, Kaya nga, para sa akin, waste, basura, yung ginawang rason po ng International Criminal Court, mga kabida. Okay? Kasi yung 303, yun lang po yung available. At yun lang po yung sinasabi po nilang
potential victims, mga kabida. Okay? At hindi pa po kasali po doon ha, yung namatay dahil lang po sa sakit, yung namatay po sa inkwentro po laban sa mga pulis, mga kabida, no? Kasi ang pinag-usapan lang po natin dito, yung pinatay talaga ng mga pulis na walang kalaban-laban po. Yun yung extrajudicial killing po, ano, mga kabida. Okay? Nahihirapan po, sa totoo lang, ito pong prosecution na maghanap po ng mga complainants. Actually, kung naalala po ninyo, mga kabida, nung una kong nag-submit po ang prosecution ng kanilang reklamo po, ano, mga kabida, sa International Criminal Court, di ba, pinagbigyan po sila ng ICC na ma-extend yung kanilang deadline kasi hirap po silang maghanap po, mga kabida, ng mga complainants. Malinaw po na hindi po totoo na 30,000 yung naging biktima po ng war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Duterte nung siya po ay presidente po ng Pilipinas. Napaka-exaggerated po yung balita po, bloated masyado po, mga kabida, no? Diba? Oh, ngayon, lumabas tuloy ang totoo. Okay, na hindi po talaga umabot sa 30,000 yung numbers of potential victims. In fact, sa talaan po, mga kabida, ng pulisya po natin dito sa Pilipinas, nasa 6,000 lang po, no? Yung naging biktima po ng war on drugs ng Duterte administration, ano? At yun ay puro legit operations mula sa Philippine National Police. Ngayon, binaliktad po, mga kabida, ng mga abogado po ng mga biktima, ano, na sila po ay pinatay. Okay? Sila po ay pinatay po, mga kabida, okay, na walang kalaban-laban. Alright? So, ito, malinaw po na napakahina po yung kaso po, mga kabida, no? Okay? Kaya kong patunayan yan ni dating Pangulong Duterte na hindi po systemic yung patayan po, mga kabida, sa Pilipinas. Ito yung 303 na applicants po, mga kabida, actual applicants dyan po sa ICC. Patunay po yan na hindi po systemic yung patayan po nung nangyari ho, noong kanyang hong termino, ano, bilang Pangulo po ng Pilipinas, mga kabida. Sa ilalim po ng war on drugs niya. Okay? As alleged by these people who advocated dito ho sa pagsampa po ng kaso laban ho kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay? So, yun po, mga kabida. At least, lumabas yung totoo po, ano, na hindi ho nila ma-master yung 30,000, mga kabida. Okay? Yun yung totoo. Hindi po nila ma-master yung 30,000 potential victims. Kasi hindi ho umabot po ng 30,000 yung potential victims. Okay? Mas maniniwala pa po ako dun ho sa datos po ng pulis, ano, mga kabida, kaysa dito ho sa inilabas po ng detractors po ng mga Duterte, ano, yung dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na nasa 30,000 daw yung potential victims po ng war on drugs. Okay? So, dahil ho dito sa napakababang turnout po ng mga complainants dyan po sa International Criminal Court, mga kabida, sampal po ito, ano, sa kasalukuyang administrasyon. Bakit? Kasi minadali kasi nila ito kung paghatid po kay Digong, ano, sa International Criminal Court. Dahil ang argumento po, mga kabida, ng gobyerno, hindi daw natin kakayanin na dito sa Pilipinas lilitisin si Digong. Kasi unang-una po, destroyed na daw yung evidence daw, mga kabida, no? Tsaka pangalawa, yung 30,000 na sinasabi ho nila, hindi daw kakayanin dito sa Pilipinas. Okay? Now, with this development, ano, mga kabida, na i-turn out na 303 lang pala yung actual victims, ano, ng war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Now, with this development po, ano, mga kabida, na meron lang pong 303 yung actual victims po, ano, ng war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kabida. Sana dito na lang nililitis ang Pangulo sa Pilipinas. Okay? Kasi po ang argumento po, mga kabida, ng gobyerno, kaya isinurrender po nila ito kung si Digong, ano,
sa International Criminal Court. Unang-una po, hindi po available yung pieces of evidence daw, mga kabida, no? Destroyed na raw yung ebidensya. Pangalawa po, hindi kakayanin daw, mga kabida, ng mga korte po natin yung 30,000 victims ng war on drugs. Ngayon, it turned out na 303 lang pala, no, mga kabida. Okay? So, sampal po ito, ano, sa kasalukuyang administrasyon. Okay? It turned out na capable pala ito hong mga korte po natin, ano, sa paglilitis po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, ang tanong, may babalik pa natin ba dito sa Pilipinas ang dating Pangulo? Mga kabida? Okay? Yun yung malaking tanong eh. Dali-dali ho tayo. Kasi po, may ibang intention kasi, mga kabida. Hindi dahil tayo po ay purely nag-cooperate lang po sa International Criminal Police Organization, ano, mga kabida. Kasi ang ginawang rason kasi ni Pangulong Ferdinand Marcos, hindi daw natin pwedeng baliwalain yung request po ng Interpol. Kasi miyembro ang Pilipinas sa Interpol, ano? At meron hong consequences po, makabida, kung hindi ho tayo susunod sa Interpol. Kaya yun yung ginawa po nila. Okay? Hinuli po si dating Pangulong Duterte at itinurn over po, makabida, sa International Criminal Court kahit hindi na po tayo miyembro. Kasi ang kanilang pinagdidiinan po, makabida, yung request po ng Interpol. Okay? So, ngayon, ano na po, mga kabida, ano? Hindi ho, nakukonsensya po ang Marcos administration ho dito. Alright? Oh. Sana, makakatulog po ng mahimbing ang mga opisyal po ng gobyerno na nasa likod po, mga kabida, sa pag-aresto po kay dating Pangulo Duterte, pagdalawan niya doon sa International Criminal Court, ano, mga kabida. Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw ko dito? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.